Okay, so tuloy natin. Dito na tayo sa volume computations, no? And computation of volume. Dalawa yan by using end area method and yung prismoidal. Ito, medyo hindi siya accurate. Okay? Ito yung mas accurate, yung prismoidal. Kasi yung average end area, ano yan eh, kapag hindi na yan prism, so lumalayo na siya sa actual or yung true value, accurate answer. So, ito yung average end area. Babalikan natin yung sinagutan kanina kasi nag-stop tayo sa pagkakuha ng area, no? Pag-compute ng volume nun by using average and area method is like this. So, ayan. Average and area method is a simple way to compute the volume between two cross-sections. So, parang ganito lang siya. Excuse. So, meron kang shape dito, area. Okay. Meron ka rin sa baba. So, pwede yan silang hindi same, pwede ring parehas, no? Tapos, ito yung length niya. Ayan yung length niya. Okay na ba yan? Dito siguro. Ito yung length niya. Mhm. Ito yung length niya. Tapos, ito yung area 1, area 2, or area 1, area 2 na nga lang. So, anong ginawa dito? Parang area ng parang trapezoid lang, di ba? Parang area ng trapezoid. Ang tinreat mo lang, kung area ng trapezoid, di ba? Ang area ng trapezoid ay parang 1/2 base 1 plus base 2, di ba? Sabihin natin A ito yung B, tas ito yung height. Parang ganun lang nangyari. 1/2 base 1 plus base 2 times mo sa height na h. Di ba? Ganun lang. 1/2 A1, A2. Pero instead of length, yung A and B, yung bases, ginawa na siyang area. Yan lang. Kaya average and area. Area 1, area 2, tapos length pa rin. So, ayun. So, area 1, area 2, either cut or fill, but can't be both. Either both cut or both fill. Di pwedeng isa cut, isa fill. No? So, ganun lang. O, 1/2, area 1, area 2, times the, area 1 plus area 2 times the length or distance between them. Ayan. Distance between area 1, area 2. Sige, so pwede na nating balikan yung kanina, no? Pwede na nating balikan yung kanina. Average and area. Sige, ito muna. Ayan. So, yung mga ano lang, procedure, no? Mga pointers. Okay, so take cross-sections regularly. So, divide the area into equal distances. Kung hindi binigay, di ba? Ayun, binigay naman na. And draw a cross-section showing both the existing ground and the planned or proposed level. Compute cut and fill at each section. So, yun, ginawa na natin yun. For every cross-section, calculate how much soil needs to be removed. O, yun, cut. Or added, tatambak mo, fill. Based on the difference between existing and proposed levels. So, yung proposed, yun nga yung kung saan yung level ng roadway. Existing, yung may grade line ka pa, ganyan. Tapos gagawin mong flat, di ba? Kasi gagawan mo yan ng kalsada. Ganun. Find volume between sections. So yun na yun. Get the average area of the two consecutive cross sections. Then multiply it by the distance between them to get the volume. Ganun lang. Kung babalikan natin yung kanina, volume ng cut is itong kailangan natin. Ang distance meron tayo ay station to 1 plus 020 to 1 plus 040, which is a distance of how much? That is 20 meters, di ba? 20 meters. Naka-English tayo, naka-SI tayo rito. Yan, square meters, di ba? Metric, yan. So, ang ginawa natin, 1/2, yan. Ganun pa rin pala, no? 1/2, hindi na A plus B, kundi A plus B. Area 1 plus area 2 times 20. Kasi constant na yan eh. Para sa cut muna. 21.25 tsaka 11.87. Hindi ko na pakita dito yung manual kasi dito na rin naman siya, no? Direkta na tayo sa ganun. Yung Caltech. 21.25 tapos yung B ay 11.875. Ayan. So that is 331.25. Ito yung volume ng cut.
Ang volume ng fill naman is eto and eto, areas. Yun yung areas nila. So, papalitan mo lang yan. Area 1 ay 6.375. Tapos, ang area 2 ay 11.875. Ayan. So, 182. Ay, wait lang. Tama ba ako? 6.375 tapos 15 pala. Tama, mali yung tingin. 15.825. Okay? Cut pala yung chinek ko kanina. So, in 222. Ibig sabihin, mas malaki yung volume ng cut. Okay, tas mas konti yung fill. At least di naman sila nagkalayo kasi sa amin dati naalala ko, pinag-design kami ng highway cross section. Ginamit ng cross section. Parang wala nang fill, puro cut lang. Yung isa naman puro fill lang, wala gaanong cut. So dapat balance din sila, no? Kasi saan mo ba kukunin yung kinuha mo sa cut? Ibang fill mo, 'di ba? Ganon. So mas okay kung magkalapit lang sila. Para di mo na kailangan kumuha pa ng buhangin or lupa sa borrow pit. Ganun, 'di ba? Ayan siya. Ayan, yun yung average and area method. Ayun o, cut, fill. Ito yung proposed. Ito ikakat mo, tapos ito fill mo. So, ibig sabihin, ito yung proposed. Ito yung proposed. 'Di ba? Ganyan yung profile. Tapos ito yung existing. Yan mismo. Ito mismo, yung red, yung existing. Tapos yung ito, blue, yung proposed. Ganito yung unang structure. Ang gusto mo, maging ganito. Ganyan. Ganun lang. Fill area is summation ng shapes. Ito. Kasi ito, parabolic no? Actually, dito may part din. May part din na mga quadrilateral. So yun. Curve cut area, 6 square feet. Ito, na-compute na lang. Okay, walang computation dito. Tapos ang fill mas malaki, 29 square feet. Naka-English na pala tayo rito. Pag ito naman, cut area, 29. Ang fill naman mas maliit. Ayan, average and area method, yung ginawa ko kanina. 1/2 area 1 plus area 2 times length. Okay. For end sections, pag marami, edi putol-putulin mo lang, di ba? Ganito lang nangyari, Pero pwede mo namang hindi gawin tong formula na to. Sabihin natin ganito, no? So, parang sabihin natin may area 3 ka pa, extend natin, bale. Pag in-extend natin yan, meron kang area 3 pa rito. Pangatlo, area 3. So, another length yon. Pangalan natin L1 to L2. Sige, derive natin, no? So, ang volume is parang area nito plus area nito. So, may kita mo naman siguro yan. Ayan, may area 3 dito, no? Sige. So, parang gawa natin dito. Volume is equal to 1/2 area 1 plus area 2. Area 1 plus area 2. Times length. Sabihin natin same distance yan. Distance L apart. Ibig sabihin, equal lang pala tong L1, L2. L na lang pangalan natin. So, this will be L times L ko dito. Pero pwede ko na ring ilagay siya dito, di ba? L over 2. Plus L over 2 naman ang A2 plus A3. Ano napapansin mo? So, pwede ko siya ma-factor out. Ilagay ko rito. L over 2, finactor out ko. Ang A1, isang beses lang nagamit. Ang A2, yung mga gitna, dalawang beses. Di ba? Dalawang A2. Tapos, A3 na. Di ba? Lahat nung nasa gitna, ayan. Ganun lang ibig sabihin itong formula na to. Lahat ng nasa gitna, dalawang beses magagamit. Tapos, ito, end area na lang. Area 1, area 2. Or ito, in general, ang ginawa, yan, L over 2, tapos area 1, tapos yung dulo, ito, area N, tapos ito yung mga gitna. Twice lang yon ng sa mga gitna. Area 2, area 3, 4, 5, 6. Basta, second to the last siya, bago to. So, ganun lang. Yeah. Average and area method. Ayan. Ayun, prismoidal na sunod. Average and area method. Okay naman na dito. Sige, basahin na natin to. A planimetered areas in square meters of two side hill cross sections of a proposed highway
are as follows. So, chainage, ginamitan siguro ng chain to. Chain lengths, yung gano'n sa surveying, di ba? Sa elementary surveying, gamit ba kayo nun sa field ninyo? 4,200, tapos, halaka. Ano to, yung cut niya 82, baka ano to, volume na, area na to. 82 square meters. Oo, tama. Ito in general na pa lang nakalagay, no? Di ka na binigyan ng cross section. Yung raw nun, yun yung na cross section notes. Ito na yung area niya bale. So, ang cut daw sa station na to 4,200, or pwede rin siya isulat as 4 plus 200 station, di ba? Yan, station yung 4 plus 200. Tapos ito 4 plus 250. Ibig sabihin, a distance of 50. Diba? 250 minus 200 lang yan. So, yun yung length mo. Tapos, ang cut mo doon, 82. Tapos, ang cut mo rin naman, 214. So, ayun. 1/2. Area 1 plus area 2 times length lang. Sa fill naman, 112 plus 78. 1/2. Area 1 plus area 2 times length. Ganun lang, di ba? Hopefully, clear naman na yun, no? Ganun lang yung average and area. Yan yung pinakasimple. Pero hindi yan all the time accurate, no? Minsan, lumiliit yung, ito na nga, volume errors. So, lumalaki yung errors niyan or lumiliit yung accuracy, kumbaga. So, average and area technique leads to volume errors. Ayun nga. When cross-sections taper. Ayun. So, applicable, not totally applicable, pero ano ba mas maganda? Maganda siya gamitin or best suitable for prismatic. Yung hindi nagti-taper, bale. Yung ginawa ko dito, yun, tapering yun, di ba? Eto, hindi to nagti-taper kasi trapezoidal lang naman siya, di ba? All throughout. Ito, ang ginawa ko dito is an example of tapering. Ibig sabihin, yung area nito and area nito, magkaiba. Di ba? So, nagbabago yung area all throughout the length or with respect sa position, nagbabago siya. So, ganun yun. And due to these prisms, ayun nga, computer-aided calculations often used, ayun na, prismoidal. Ayun, mas maganda to, mas accurate to kaysa sa end area method. So, ayun. Ayun lang muna for end area.